What's up sa mga boss, lodi, amo, tropa, repa, pips, pet, malu, kung ano man nandyan na tropa natin, no? Welcome sa ating panibagong solo cast. Nope. Nom session for tonight. At ito po ulit ang inyong lingkod na si C. Chavez. Paki-like, share, subscribe na rin sa mga tropa natin na nandyan. Sa hindi pa nakasubscribe, tulad ng sinasabi ko sa inyo mga lods, walang problema. Paki-share na lang to sa mga tropa natin na sa tingin makaka-relate sa mga ganitong usapan natin, mga kwentuhan natin, especially ngayon. Oop. Here we go to our non session for tonight. Wait, shot muna tayo bago tayo magsimula ng kwentuhan. At isa sa mga topic na gusto kong pag-usapan natin ngayon ay ang pagiging bayot. Pagiging gay, pagiging bakla, pagiging lesbian, LGBTQ, ano pa mong tawag, butch, tibo, tiborla, alkaline, kung ano man tawag ninyo sa taong hindi straight ang kanyang gender, no? But don't take me wrong, guys. Kasi may mga tao na ayaw talaga sa kanila. But not me. Ako, honestly speaking, ayoko talagang gawing topic to. Ayoko gawing usapin to sa mga podcast ko, sa mga content ko. Kasi sobrang sensitive na itong topic na to, guys. Sa totoo lang. May mga mag-a-agree, may mga hindi mag-a-agree. May mga andyan yung ipapasok yung religion nila. Andyan yung, alam mo yun, ang dami nilang debate when it comes to gender. Not gender equality. Actually, equal naman na ang gender natin. It just so happen na mas na-explore lang ng tao ngayon ang iba't ibang sangay ng gender. No? Marami ako napapanood na podcast or napapakinggan or na mga videos na against sila when it comes to pagdating nga sa mga gender, no? Parang sinasabi nila na wala namang bakla, wala namang tibo, babae at lalaki lang, no? Pero ito na kasi yung era na tumatalino na yung tao, mas nag-e-explore sila, mas na-express nila yung sarili nila. Siguro dati, no mga 90s, ganun, hindi pa sila, do may mga bakla naman dati, may mga tibo naman dati, hindi lang ganun ka-expressive kasi nga, hindi pa nabibigyan ng, hindi linaw respeto. Masasabi ko, hindi pa siya nabibigyan ng respeto. Hindi katulad ngayon na isipin mo naman, Vice Ganda, kunyari, 'di ba? Makita mo si Vice Ganda, babastusin mo pa si Vice Ganda. Syempre hindi, karespeto yung tao na yun. Boy Abunda, Ricky Reyes, 'di ba? Kung makita mo yung mga yon, babastusin mo ba yon? Syempre hindi. Hindi lang naman sila. Meron din mga ibang tao na reputable ang kanilang, alam mo yun, personality. Karespeto sila. Pero hindi sila straight. No, hindi sila straight na lalaki, hindi sila straight na babae. Yung mga nagko-condemn sa ganung gender, masasabi ko parang lumabas na kayo sa era. Sa makalumang era na kasi, guys, talaga totoo para sa akin na makalumang era na yung nagdi-discriminate ng mga lesbian and gay, no? Para sa ako never akong nag-discriminate ng ganyan. Sa totoo lang, never ako nang kutya ng mga bakla, never ako nang apin o ng alipusta or nag-hate ng mga tibo, bakla. Kasi call center ako buong buhay ko. Guys, hindi man buhay ko. Basta sabi ko kalahati ng buhay ko kasi 10 taon na ako nag-call center eh. TL ko bading, SME ko bading, ka-teammate ko bading, yung mga tropa ko rin nagiging ganun, tibo, bakla, 'di ba? Yung mga hindi maintindihan ng gender, mga bisexual, mga alam mo yung ganun. So, na-adapt ko yung ganung environment as early as 15 years old, hindi 15, 17 years old, no, or 18 years old, sabihin na natin ganun. Kasi may mga nagiging tropa akong bakla bago pa ako magtrabaho, hindi lang sa call center eh. May mga nagiging tropa din ako na tibo bago pa ako ma-expose sa ganung environment, no? Para sa akin okay naman eh. Never naman ako naharas, never naman akong, alam mo yun, never naman sila nag-take advantage
sa akin, never naman nila akong tinabla, never naman sila naging kupal sa akin. So, I really have no hates. Actually, sila nga yung nakatulong sa akin eh. Para mabuild ko yung, alam mo yung mga sarili ko ng mga panahon na walang-wala ako. May kaibigan ako na, ano talaga, as in, sagad talaga na, ang pagka-gay niya. Doon ako nakatira sa kanila. No, sa Parañaque yun. Mga panahon na walang-wala ako nun. Siya yung tumulong sa akin para makaahon, masasabi ko. No? Ang galing dumiskarte ng mga yun. Ang galing dumiskarte. Bilib ako. Ngayon, maganda na rin ang buhay niya. Pa-Europe na lang. 'Di ba? Patalon-talon na lang ng bansa, pa-travel na lang, no? Ayoko nang banggitin yung pangalan niya. Kung nanonood ka man, tatandaan mo 'yon. Ayoko na sabihin yung pangalan mo. Kung nanonood ka man, natatandaan mo dati nung nasa ilog tayo. Tapos yung isang maling parang 5 tayong maghahati. Tapos lulutuin lang natin sa oven toaster. Tapos, yun na yung pagkain namin. From rags to riches talaga. Ngayon, hindi na siguro kakain ng maling yun no? Kakain man siguro ng maling yun, may kabyar sa tuktok. Alam mo gano'n, sobrang tutuwa lang din ako na sobrang nag-skyrocket talaga sa buhay, no? As in, proud din ako sa mga pinagagawa niya sa buhay, no? So proud of you. Alam mo na kung sino ka, ayaw ko na sabihin yung pangalan. Baka i-stalk niya pa. Hindi lang yon, may mga nagiging TL ako, nagiging supervisor ako na tibo na bakla na hindi ko naman, wala namang, actually mas nakatulong nga sa pag-build ng karir ko Sila pa nga yung mas maintindihin Sila pa nga yung mas nagga-guide sa'yo, no? Kaysa sa ibang mga kapwa mo lalaki or mga babae na nagiging competition mo pa. Sila parang ano kasi sila hybrid, masasabi ko. Isipin mo, may physique ka ng pangangatawan ng lalaki, tas meron kang parang persuasion ng lalaki, tapos meron kang parang feminine side na ma-adapt mo lahat ng soft side pagdating sa emotional distraction. Sabihin na natin, kunyari ka problema ka sa family, sa love life mo, yung mga babae kasi magaling silang mag-handle ng ganyan 'di ba? Kumbaga parang sobrang controlled nila yung emotions nila. Andun sa kanya yun Kasi half babae siya, half lalaki. At the same time, andun yung physique niya sa lalaki na pwede siyang tumirada ng mga galaw ng lalaki. 'Di ba? Parang hybrid Para sa akin sobrang gifted nga nila. Para sa akin lang may own opinion na sobrang gifted nila kasi nagkaroon sila ng dalawang hormones ng nababalance nila at nagagamit nila sa paraan na, alam mo yun, magiging sa paraan na tama, sa paraan na accurate, sa paraan na appropriate rather. No? Kasi isipin mo, ito lang, tanong ko na lang sa inyo guys. May nakita ka bang bakla at tibo na naghirap? Pucha, wala 'di ba? Parang wala akong nakita so far ewan ko lang kung may nakita na kayo, pero para sa akin wala akong nakikita ng ganun. Parang lahat sila may hustle, lahat sila may diskarte, lahat sila may IQ, lahat sila may tirada na, alam mo yung malupit, no? Parang meron talaga silang something sa utak nila na hindi na-explore ng normal na lalaki or normal na babae, no? Yun lang naman. Yun lang yung gusto kong gawin topic nyo. Kasi kanina, merong, dito kasi, ito kasing lugar na to, tong sa UAE, since Muslim country siya, kinokondem talaga dito ang mga gay, ang mga bakla. Kumbaga parang kung bakla ka, tablado ka. Ayaw sa'yo ng tao, or basta, kumbaga parang outcast ka, hindi ka belong. So ayun, may mga nakakasama ko, may mga nakakilala ko, may mga nakakausap ako, nakakalhabilo ako ng mga tibo, ng mga bakla dito na meron, parang nakaka-experience sila ng discrimination, no? Para sa akin sobrang ang barbaric ng belief na ganun. Hindi naman ako naiinis, hindi naman ako nagagalit,
Pero kung yun talaga yung paniniwala, yung belief nila, trip nila yun eh, 'di ba? Trip niya, paniniwala niya yun eh. Syempre hindi kita papakailaman diyan, 'di ba? Ayoko talaga makailam ng belief ng isang tao. Pero sobrang barbaric ng paniniwala nyo. Parang sobrang makaluma, hindi na appropriate yan sa panahon ngayon, 'di ba? Isipin mo baka mamaya yan taong kinukutya mo, yan taong dinidiscriminate mo na bakla, tibo, yan pala yung makakatulong sa'yo para mag-succeed ka sa buhay. Mamaya yan pala yung magiging bridge mo para maabot mo yung goals mo. Who knows? Baka mamaya yan pa yung magligtas ng buhay mo, hindi mo alam. 'Di ba? So, para sa akin, hayaan na lang natin yung mga tao kung ano sa trip, kung ano man yung trip nila, no? Actually ako andito ako sa point ng moment ng buhay ko na kung anong trip mo, bahala ka. Paniniwala mo yan, bahala kita. Re-respetuhin kita kung anong paniniwala mo. Bawa naniniwala ka na yung, for example, dito sa UAE, may maraming Indiano. So yung mga Indiano naniniwala sila yung mga baka. Yung baka talaga, as in yung cow, is parang sacred sa kanila or Diyos. Hindi ko alam eh. Basta sacred para sa kanila. Tapos kami, kinakain namin. So favorite namin kaya actually masarap yung baka, sarap kaya ng steak, 'di ba? So para sa kanila parang kinokondem nila yung mga taong kumakain ng baka. Pero kami, hindi namin sila kinokondem as paniniwala nyo na sacred yung baka. Paniniwala nyo yan eh. Di sige, okay lang. 'Di ba? Eh di hindi kami kakain ng baka sa harapan nyo. 'Di ba? Or hindi namin kayo pakakainin ng baka. Same thing with baboy. 'Di ba? Sa mga Muslim ayaw nila ng baboy. Hindi kami kakain ng baboy or hindi namin kayo papakain ng baboy kasi yung paniniwala nyo, trip nyo yan eh. Di sige, go. Para magkasundo tayo, trip nyo, rerespetuhan ko yan. At the same time, yung trip ko, respetuhin nyo din. Kung ano yung paniniwala ko, irespeto nyo. 'Di ba? Kung ano yung paniniwala ko, hindi naman kayo naaapakan ng paniniwala ko, eh wag nang pakialaman. At the same time, ako din, kung anong paniniwala nyo, kung hindi naman ako naaapakan at naapektuhan ng paniniwala nyo, hindi ko kayo pakialaman dyan. So, suportahan ko pa kayo kung masaya kayo dyan, di ba? Ang problema lang kasi minsan yung mga tao, yung paniniwala nila, eh, nanghahawa sila. Yun yung pinaka-ayoko, guys. Kunyari, fuck, religion. Ayoko talaga pag-usapan religion. Kunyari, paniniwala sila na sinasabi nila, uy, bawal yan, uy, bawal yung ganto, uy, dapat gantong gawin mo, uy, ganto, dapat yung ganyan yung gawin mo. Eh, di ka gumawa. Alam mo yung ganon? Yung pala yung paniniwala mo eh, gawin mo yan. Kung yun yung belief mo, it doesn't mean na ganyan din yung belief ko. Meron akong sariling belief, meron akong sariling galaw. At dito ako masaya. Dito nagkakaroon ng fulfillment yung pagkatao ko. At ikaw dyan nagkakaroon ng fulfillment yung pagkatao mo. Keep it to yourself. 'Di ba? Though, naiintindihan namin na intention mo is good. Na gusto mong, kunyari, magpakalap ng salita ng Diyos, kunyari. Or gusto mong magpakalap ng mga mabubuting balita. For example, your intention is good. 'Di ba? Na-appreciate ko yun. Kasi gusto mo lang naman tumulong, 'di ba? Nagkaroon ka lang naman ng belief na kailangan mong ipakalat 'yan. Yun lang 'yun, 'di ba? It's not against your will, it's not against my will either. Pero sana magkaroon ka naman ng respect na yung belief ko, kung ayaw kong sumama diyan, wag mo na akong pilitin, 'di ba? Parang at the same time, yung belief mo, kung ano yung gusto mo, though kung may ialok man ako sa'yo kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Wala lang pilitan. Kumbaga kung may kanya-kanya tayong paniniwala, wala lang pilitan. The reason why is, ang hirap kasi talagang guys, isa sa mga ayokong topic talaga ng solocast or podcast or nom session natin, lalo pagkaganto, gender, religion, and politics. Fuck, shit. Ayokong pag-usapan yan kasi walang mananalo dyan eh. Ayoko ng debate. Sobrang negative kasi ng ganun. 'Di ba? Nagkukwentuhan na lang tayo. Dapat nga masaya tayo tapos magkakaroon ka pa ng kadebate. 'Di ba? Kunyari, yung belief kasi yan, guys. Ito, ang hirap kalabanin ng belief ng isang tao. Hindi sa mahirap kalabanin, hindi mo talaga malalabanan. Kunyari, ang paniniwala niya,
kunyari, for example, religion-wise, no? Ang paniniwala niya na ito ang God. Hindi mo na mababago sa tao yan. Kahit sabihin mo na, huy, shh, huwag ka maniwala dyan. Ito talaga yung totoong God. Mag-aaway lang kayo. 'Di ba? Mauuwi pa sa hindi magandang bagay 'di ba? Kunyari, ang belief politics, 'di ba? Or for example, gender, 'di ba? Walang bakla, walang tibo, babae lalaki lang. Paano naman yung mga tibo? Paano yung mga bakla? Nararanasan na nga nila Yun na nga sila Nag-e-exist na nga, tapos sasabihin mo walang tibo, walang bakla. Conflict siya. Alam mo yung ganun. Kumbaga, ang hirap i-explain guys. Pero pag naka-encounter kayo ng isang tao na nagkakaroon kayo ng debate when it comes to religion, gender, and politics, yan tatlo na yan. Religion, gender, and politics. Mag-give-way na kayo. Huwag yun ang stressin yung sarili nyo. Kapag pinupush pa rin nila yung sarili nila, ibig sabihin ganito kakitid yung utak nila at ganito kalawak yung pangunawa nyo. Ikaw na yung mag-give-way. Parang huwag mo na stressin yung sarili mo kasi kahit gaano mo i-explain yung ganito, yung side mo, wala, sarado ang utak ng mga yan. Hindi yan makikinig sa'yo. 'Di ba? May stress ka pa. May mga taong ganun, guys. May mga taong ganun na hindi talaga sila respectful sa belief ng ibang tao, which is nakakalungkot, 'di ba? Kaya kung ako, para lang sa mga taong nakakanood, sa mga tropa natin dyan na nakikinig dito, no? Yung belief mo, keep it to yourself. 'Di ba? Though kung may intentions ka man na gusto mo siyang ipakalap, make sure do it in an appropriate way. Hindi sa pilitan. Kasi hindi lahat ng tao maniniwala sa pinaniniwalaan mo. Andito na tayo sa era na lahat ng information available na sa atin. Ang dami natin pwedeng paniwalaan. No? Kumbaga, hindi na dapat tayo magoyo. Hindi na dapat tayo ma-brainwash. At magkaroon na tayo ng sariling solid belief natin kung ano sa talaga tingin natin yung nararapat para sa atin. At yun lang. Ang hirap kasi, guys. Totoo ng belief. Isipin mo, ito na lang. Padadaliin ko na lang explanation kung bakit hindi mo pwedeng kalabanin ng belief at paniniwala ng isang tao. May isang tao, may sakit. Kunyari, ano na siya? Naghihingalo na. Or parang malubha na talaga. As in, mamamatay na. At ang paniniwala niya, hindi, gagaling ako. Hindi, may miracle. Hindi, maawa ang Diyos sa akin. Hindi, kaya kong labanan tong sakit na to. Hindi, next week, makaka-recover ako. Next week, may mabuti nang mangyayari. Next week, gagaling na ako. Tayo na parang hirap labanan ng ganun. Alangan kontrahin mo yung paniniwala niya. Diba? Parang alangan kontrahin mo na hindi. Malubha ka na, hindi ka nagagaling. Buta mag-aaway talaga kayo niyan. Diba? Yun na lang yung isang example ko ng bilis. Yun na lang yung parang to make it simpler, 'di ba? Yung paniniwala ng isang tao, hindi mo siya pwedeng kontrahin. Kung meron siyang paniniwala, hayaan mo siyang maniwala doon sa gusto niya paniwalaan. Kung ano yung paniniwala mo, maniwala ka lang sa gusto mong paniniwalaan. Kasi kung magpapa-apekto ka sa lahat ng belief system na nasasagap mo sa labas, ibig sabihin, ikaw mismo hindi ka naniniwala sa pinaniniwalaan mo. Dahil nagpapa-apekto ka sa ibang tao. Nagpapa-apekto ka sa ibang paniniwala. Gets? Yun lang naman. No? Grabe ang lalim ng topic natin, no? Ang hirap din ng, masyadong marami ng nanonomnom. Nagiging emotional. Alam mo yun? Nagiging... Actually, eto, wait. Inom na tayo. Actually, na-practice ko na nga tong pagsosolo cast, yung pagdadaldal, pagkakwento ng walang kausap. Nung una ko inumpisahan tong solo cast natin, no, naisip ko, natatawa ako sa sarili ko. Kasi sabi ko po siya para akong baliw. Diba? Kausap ko yung sarili ko. Kausap ko yung camera na wala naman akong audience, wala akong visible audience, walang, alam mo yun, yung parang uma-agree
sa sinasabi ko, di ba minsan pag may kausap ka, at least kahit hindi siya nagsasalita, makikita mo sa gestures niya, sa body language niya na parang okay, oo, interesado siya. Ganun, parang makikita mo siyang gumagalaw. Pero eto kasi camera lang kaharap ko, mic lang yung hawak ko, 'di ba? Ini-imagine ko lang na may kausap ako. Ini-imagine ko lang nakausap ko kayo. Hindi siya ganoon kadali, guys. Sa totoo lang, it took me like 3-4 weeks para ma-practice ko yung ganito. Marami akong sinauna. Marami akong naunang um, videos ng solocast na hindi ko in-upload. Kasi natatawa talaga ako. Nawakan ako. Parang naburingan ako dun sa mga pinagsasasabi ko na parang nonsense naman. Tas nauutal ako. Nawawala ako sa topic. 'Di ba? Hanggang ngayon, pinractice ko siya araw-araw. Ginawa ko lang. Mga 2 linggo na dire-diretso. Hindi ko pa in-upload. Gusto ko lang mag-video, tas panoorin, mag-video, panoorin. Tignan ko ano yung mga dapat kong improve, ano dapat yung baguhin, paano dapat yung delivery. Ayun, hanggang sa ito na. Kausap ko na kayo. Hanggang nasasanay na ako na magdumakdak. Gusto mo kahit buong araw, gusto mo 24 hours tayo magkwentuhan dito. Tayo dito, walang problema. Ba, kaya natin yan. Marami tayong may isip na topic. Kung maubusan mo tayo ng topic, wala. Bigay lang tayo ng something. And then everything will start from there. Yun na yun. No? So, ayun. Wala man manood na itong video natin. Hindi man to umabot ng 1 million views. Okay lang. Practice to eh. Di ba? Kumbaga, ano to eh. Panalo pa rin ako dito eh. Walang talo dito sa pinagagawa ko kasi pwede ko siyang panoorin, pwede ko siyang pakinggan, pwede ko siyang i-review. No? Hanggang sa susunod, parang okay, kailangan ko palang baguhin yung ganito, kailangan ko baguhin yung ganyan. At the same time sa inyo din guys, no? I-document nyo rin mga pinagagawa nyo sa buhay. Actually, ang daming gumagawa na ganyan yung mga content creator. Dino-document nila yung mga pinagagawa nila, yung trabaho nila. No? Hindi dahil gusto nilang sumikat. Hindi dahil gusto nilang kumita. Dahil gusto lang nila ng ma-evaluate yung pinagagawa nila, mare-review nila, ano ba yung dapat i-improve, ano ba dapat yung i-enhance, ano ba dapat yung gawin. So yun lang. Yun lang yung nakikita ka importance netong documentation, vlogging, or solocast na ginagawa natin. At huwag kayo mag-alala guys, patuloy pa rin tayong magkukwentuhan sa ating mga susunod na solocast, galacast, at syempre ang ating pinaka-paborito na Nom Session together with C. Chavez. At nagsasabi sa inyo na may pamoto na tayo eh, no? Ano ba magandang motto for tonight? Nabasa ko lang somewhere sa Bible o sa Quran, basta parang sabi ni God, ask and you shall receive. Sobrang generous ni God. Sobrang makapangyarihan ni God. Sobrang daming resources ni God. Sobrang isang ganun lang, diba? Lahat ng hinihiling mo pwede nang gawin. Pwede niya ibigay. Anything. All you have to do is ask and you shall receive. Hanggat hindi mo hinihiling ang bagay na gusto mo, hindi ibibigay sa'yo. Kasi alam ko hulaan ni God kung ano yan. Di ba? Napakasimple na gagawin mo. Tawag ka lang sa Kanya. Magdasal ka. Hilingin mo yung ganito. And you shall receive. Not you will, you shall. Bakit shall? There will be consequences. There will be things that you need to get prepared for bago niya ibigay sa'yo. Diba? You shall receive it when you are prepared enough to be worthy of what you are asking for. At eto muna ang kwentuhan natin for tonight guys. Thank you so much for watching. At dito pakikisubaybay natin. Naging mahaba na ang kwentuhan natin kung saan na tayo napunta. Napunta tayo sa bakla, napunta tayo sa belief, napunta tayo sa ask and you shall receive. Pero yun, ganun talaga. Kapag Nom Session, hindi naman tayo pwede mag-stick lang sa isang topic. Ang boring nun. Ilang
ilang minuto tayo magkukwentuhan tapos iisang topic lang, 'di ba? Damihan na natin. Andito na tayo eh. Ratratin na natin to. Si Chavez na naman nga pala. Thank you so much. Paki-subscribe na rin kung ayaw mag-subscribe. Mga boss Lodi Amo, paki-share na lang sa mga tropa natin na nandyan din, nagiinom, na sana may kasama ka. Hindi. Ako ang kasama nyo sa inuman yung mag-isa. Yun. Dahil mag-isa rin ako nagiinom. Alright, see you sa mga susunod na video. Tama na to. Pa-subscribe na lang, paki-share.